Sige po, makakaupo na po muna lahat. Um, Nakasmile si Pastor Jess. I like it. Thank you for that. And bago po ako mag-proceed dun sa message na in-impress ng God sa atin today, I would like to share my testimony. Okay? Back in December, like 2 months from today, okay, bago mag-Christmas, I received a call from Pastor Jess. Alam ko napaka-busy niya pero uh, tinawagan niya ako. Mas maganda boses ko dito. Okay, thank you bro. Okay, so yung pagkakatawag po ni Pastor Jess, and I like it because I'm a person that is, gusto ko, straight to the point. At ang bungad agad niya, ikaw ba talagang gusto mong magpastor? Eh, sabi ko po, in a low tone, oo naman po. No? Amen. And then, yun nga, sabi niya, sige, schedule ka for preaching sa February. And ito na nga po, nasa harapan niyo ko. But before that, nung December na magpasko kami sa Pilipinas, yung tinutulungan kong ministry doon, sabi niya, Pas, pwede bang ikaw mag-preach sa Christmas? Ayan. So, ibig sabihin, when you are called for God's business, no, in season or out of season, handa ka man o hindi, you have to do it. No? Kaya, yun po yung aking testimony. At before that, it's been a while na hindi ako umakit sa harapan, sa pulpito para magbigay ng message. It's been a while, simula nung nag-pandemic. At sabi ng anak ko, isa sa mga anak ko, sabi niya, it's been a while that I don't see Daddy preaching in the church. At yun na nga, Pastor Jess, a very common name in the Bible, Jesse, father of King David. Tama po ba? No? At may David din tayo dito. Yung pag tinawag po talaga ng Panginoon, no, ora-orada, you have to do it. No? Whether you are ready or not, do it. No? And execute. And I praise God for that. Okay. So, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. Ang message po sa atin for today, okay, yan. Yan po yung ating supporting verses. 1 John 1:9 and from the book of Isaiah sa Old Testament, I'll give you a background of these two verses. When Apostle John invite the brothers and sisters, o yung brethren, sa lugar na ito, although it's not declared kung saang lugar ito, pero during Apostle John journey, mahabang panahon na nagstay siya sa Epeso. Okay? So, sa mga Bible scholar, during that time, ay, sa record ng Bible scholar, ito ay message ni Paul, ni John sa mga taga-Epeso, which is sa mga Ephesians. Ano? Okay, bakit itong assurance of forgiveness, yung laman ng ating message for today? Okay? Kung titignan kasi natin dito, 1 John 1:9, if we confess our sins, hindi lang isa, with S yan, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Please take note. Kung ilalagay natin yung sarili natin during that time na sinabi ni John sa mga taga-Ephesians, ano yung mga favorite verse nyo sa book of Ephesians? Familiar ba sa inyo yung Ephesians chapter 2, verses 8 to 9? For it is by grace you have been saved through your faith, and this is not from yourself. This is the gift from God so that no one can boast. Okay? Assurance of salvation. Ibig sabihin,
kung iba-backtrack po natin, during this time, it's very clear sa New Testament Church, sa mga Kristiyanong ito, yung salvation ng God. Clear na sa kanila yung dininiban ng God ng obedience. At clear sa kanila na merong change in their life. Agree po ba lahat? Amen po ba? So, ibig sabihin, sinasabi ni John to sa mga mananampalataya na, sa mga Kristiyano. Ang invitation niya for forgiveness, ask for forgiveness, is sa mga kapatiran na. Okay? Balikan naman natin sa Old Testament. Book of Isaiah. Okay? Obviously, Prophet Isaiah. Now, kung babalikan natin, paatras tayo, andun ang books of Proverbs, Psalms, no, hanggang Genesis. No? Prophet after prophets, king after kings, malinaw sa kanila ang pamantayan ng Diyos. Malinaw sa kanila na mahal talaga sila ng Diyos. Amen po ba doon? But take note, bakit merong invitation pa rin ang dalawang ito for forgiveness. Kung babasahin natin sa Book of Isaiah. Come, now let us settle the matter, says the Lord. Though your sins, with this again, are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Paborito ko to sa Tagalog. Halika't magliwanagan tayo. Gaano man karami at karumi ang inyong mga kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng yan. Kayo ay papuputiin ko na gaya ng isang niebe. Imagine nyo kung sino yung mga nakapunta ng ano yung malapit na lugar dito na no? Georgia, no? Pag tinawakan nyo yung snow, napakaputi niyan. O yung mga nagagawa ng wool, yung unan, ang puputi niyan. So bakit na lang ang dalawang verse na ito nag-i-invite sa mga mananampalataya na to ask for forgiveness? No. Manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito. Salamat, Panginoon, at ako po ay inyong pinili at pinaakyat sa pulpitong ito upang ihatid ang inyong mensahe, Panginoon. Panginoon, ako po nagpapasakop sa inyo. Itago niyo po ako sa inyong likuran, O Diyos. Gamitin niyo po ako bilang isang inyong amplifier na ma-deliver ko po ng accurate, clear, and smooth, O Lord God, ang inyong mensahe sa buong kapatiran ito. Ang mga kapatid ko po, Panginoon, dinideclare ko na maunawaan, manuot po sa puso at isipan ng bawat isa ang apat na sulok ng kwartong ito. Gawin niyo pong ligtas, Panginoon, sa aming panambahan sa inyo. At lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And before that, hawakan niyo nga po yung katabi niyo. Pili kayo, kaliwa o kanan. Meron kayo tatlong sasabihin sa kanila. Okay. Okay. From right to left. Sige, from right to left na lang. Kapatid, nahihirapan ka ba? Di sumagot ka rin. Ang alin? To be a godly person? To do the will of God? To walk with the Lord? Sige, pag-uusapan po natin yan, ha? Salamat po sa inyong kooperasyon. Okay, so next slide, please. Kaya ang title po ng ating message is The Rocky Road to the Will of God. Again, doon sa dalawang verse na sinasabi ko sa inyo, mga mananampalataya ang kinakausap dito. Okay? Kaya binanggit ko yung tatlong, binanggit nyo din, kasi sa pagsunod sa Panginoon, hindi po talaga madali. Amen po ba? At maraming mata sa paligid natin na nanonood na pag natisod ka, pag-uusapan ka. No? Wala ka palang sinabi. No? Ganon. But unbelievers and even mga believers ngayon, they ignore this subject to do the will of God. Okay? One of the most important subject in the Bible is the will of God. Agree po ba doon, mga pastors? Amen po, di ba?
one of the most important subject in the Bible to do the will of God. Kaya himay-himayin po natin ito. Okay, many believers, ini-ignore to, may dahilan. Makikita po natin mamaya. Lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Okay? But the truth is, next slide please. Okay? Unang truth. Okay? Either we live in the will of God or outside of it. Ini-ignore lang natin. Okay? Pangalawa po, maaring nasa situation ka na na-discover mo na, dinidiscover mo, lalo na yung mga Kristiyanong first 2 years, alam ko rin to, first 2 years ng mga Kristiyano, init na init ka. Dinidiscover mo yung gusto niya para sa magagawa mo sa kingdom niya. But then, what's in your decision nung na-reveal na ng Panginoon sa'yo? Try to think back 2 years in your life nung ikaw ay naging baby Christian and then first 2 years mo. Try to think of it. Try to remember it. Nung na-discover mo na yung will ng God, na-reveal na sa'yo, anong ginawa mo? Maaring aminin mo na hindi ko ginawa kasi hindi ko type. Not my field of interest. FOI ba tawag noon? Field of interest? Okay, FOI nga. Hindi ko siya kursunada. Sa iba na lang. Okay? Kaya, naisang tabi. But dito sa pangatlo, okay, and I would like to read it for you. The road may be rocky at times, alin mo doon sa dalawa, but we should not let the obstacles stop us. Okay? From living according to God's will or to God's plan. Okay? Ibig sabihin po, kasi sa Panginoon walang deadline eh. Hindi yan katulad ng trabaho natin. Nilalagyan tayong deadline. No? Lalo sa amin sa engineering, pag 3 months, 3 months lang yan. Hindi babayaran pag hindi natapos ng 3 months. But sa Panginoon, pag nagka-delay man, okay lang. Pinaprocess pa tayo ng Panginoon. Okay? Yun nga lang, medyo rocky. No? Rough road. Kung merong mga taga-Visayas area dito, Mindanao, alam niyo yung sasabihin ko, yung habal-habal na motor, kaya po nauso yan sa mga lugar na yan. Kasi hindi simentado ang mga kalsada sa bundok. Mabato, mabasa kasi yung batis mismo doon na dumadaan sa gitna ng kalsada. Nagko-cross. Kaya tanging single na motor lang ang mga katawid. Kaya naimbento ang habal-habal, extended. Kayang magkarga yung single na motor ng 12. Okay? Pag may bata kang dala, binababa dito ng driver, yung anak mo. And that's how it works, yung system sa kabundukan. Rocky, rough, hindi ganun kadali yung walk ng isang Kristiyano sa will ng Panginoon. But tingnan natin, ano ba yung, merong top 7 na nakolekta dito sa message na ito. Kung bakit, nagkakaroon ng obstacles, nagkakaroon ng hurdle, nagkakaroon ng pagbagal, yung movement natin towards God. Okay? Multimedia, if you don't mind, please. Okay. Now, gustong ipakita ng God sa atin, ano ba itong mga obstacles natin? Ano ba itong mga obstacles na ito na nagpapabagal, na hindi tayo makausad? Bakit may nakakapagpigil? Okay, merong 7 rito na nakalista, and I want to look at it very, very carefully at put yourself in this list, saan kayo dito. At you have to admit, no? Huwag natin ikahiya na may tama sa atin yung sinasabi rito. Okay? And it needs us na maging testimony natin to later on in our life. Okay, number 1 po. Ano ba na yung obstacles sa ating pag-usad? Self-will. Okay? Everything is under control. I can do it on my own. I can drive my car on my own. God, diyan ka lang muna. Ako muna, everything is under control. Okay? But, think of it. Paano kung hindi mo na makontrol?
Or mas gusto mo bang, God, ako magkocontrol, ito gusto ko, i-bless mo ako. No? So, ibig sabihin, pinapangunahan mo, hindi yun ang hindi yun yung methods hindi yung methods, hindi yun yung way ng God for you to be blessed. Gusto ng God, do my will, okay? Let my will be your will, and you will be in the right track. Amen ba doon? Okay. So, yun po yung self-will, no? Yun yung isa sa mga obstacle why bumabagal yung ating walk towards God. And no wonder about it, kahit mismo nga sila, mga nauna sa atin, merong ganitong problema. Okay? Hindi natin pwedeng i-claim today na mas magaling tayo kaysa sa kanila. No. Na-repeat yung process and no wonder about it. Kaya nilalatag sa atin ngayon for us ma-achieve yung goal natin. Amen po ba? Okay. So, yun po yung isang nagiging stumbling block. Bakit yung ating pagsunod sa Panginoon sa will niya ay bumabagal? Nagiging rough road. Okay? Dahil sa self-will. Everything is under control. Ako muna. Akong bahala. Okay? Which is, nagdadala nun yung pride natin at yung pagiging selfish natin. Number 2, no obstacles. Influence of others. Okay. Doon po sa mga nagmamagaling, huwag po masyado. You know? Hinay-hinay lang. No? I'll give you an example. Nanay sa anak, o kaya tatay sa anak. Anak, gusto ko pag nag-girlfriend ka, di bali ng mayaman, basta maganda. O, di ba? So, nagiging, gusto pala perfect. Gusto pala ng tatay mo, perfect. O gusto pala ng nanay mo, perfect. But, take note, ingatan din po natin dahil baka yung sinasabi natin na inu-influensyahan natin, yung isa, is hindi pala yun ang plano ng God sa kanya. Take note yung New Testament Church, which is part tayo nito, ang God ay napaka-personal. Okay? God to you. Iba din yung gusto ng God para sa akin. No? Iba din yung gusto ng God para sa anak mo. Kaya huwag kang pakialamero. Di ba? Huwag mong i-influensyahan. Okay, I'll give you another example. Alam mo, kung ganyan lang ang sahod ko sa sinasahod mo, bumili na ako ng ganito. No? Ito na yung mga ipinundar ko. Again, influenced by others. Okay? Kaya, kung mature na tayo sa ministry, matatagal na tayo sa ministry, yung ganitong tono po, no? Basic lang po ito yung ganitong tono po, sa pang-i-influensya natin sa iba, malinaw po na mali yun. Okay? So dapat, ang guidance na binibigay natin, kapag tinawag tayo, ginamit tayo ng God na influensyahan yung isang tao, which is ang tone ng pag-ipag-usap natin, pagbibigay ng advice, is idadirect natin talaga dun sa plano ng God sa Kanya, sa pagiging personal ng God sa Kanya. Hindi yung gusto mong makita sa Kanya. Di ba? Agree po ba lahat doon? O tinatamaan na kayo? Nasa pangalawa pa tayo, Okay. Sige po, kung tinatamaan kayo, then you have to reflect for it. Okay? Tanggapin po natin. Kaya nga nandito kayo di ba? Para sadyang tamaan. You know? And of course, makita sa atin. So yun po influence of others. Kaya dapat yung opinion natin mag-agree dun sa plano ng God, dun sa taong sinasabihan natin. Okay? Number 3, ignorance of God's principles. Yan, living by calculation. May mga tao kasi, may mga kapatid, na living by calculation. I'll give you an example. Pasintabi po sa iisa lang anak, sige mahal, magplano tayo. Dapat isa lang anak natin. Kasi, napatingin tuloy ako kay Jerby. Jerby, hindi ka inaano. Mahal, magplano tayo. Isa lang dapat ang anak natin para hindi mahirap sa gastusin, no?
No? Paano kung humirap pero iisa lang anak mo, di ba? Okay? Hindi po natin kayang kontrolin ang future. No? Mahirap at mahirapan ka. Ano man ang estado ng buhay mo, whether financially, ano, sa trabaho, maging sa pamilya. Di ba napipressure din tayo ng tatay, nanay natin? Meron ba, mga anak, napipressure ng magulang? Meron din, di ba? Okay? Lalo sa mga OFW. But thank God, hindi naman ako napipressure ng magulang ko. At I praise God for it dahil okay naman yung naging buhay ko nung ako'y mag-asawa. So yun po, no? Ignorance of God's principle. If we're living by calculation, then we are not aligned sa principle ng God. Kasi ang God, okay naman magplano di ba? Kasi sabi nga sa Bible, di ba? Ang plano ay sa tao, no? Pero ang magagawa noon ay ang Panginoon, no? Ang itinakda niya ang mangyayari at yun ang dapat na mangyari. Okay, merong laman to, may 4 na laman to, ignorance of God's principles. Yan. Nakakalimutan natin yung dapat mag-wait tayo on the Lord. Okay? I'll give you an example para mas malinaw. Ano? When the Lord speak to Abraham, I will make you the father of all nations. As many as the stars in the sky, and as many as suns in the seashores. Eh yung asawa niya, naiinip. Love, tumatanda na ako, nagme-menopause na ako. Eh sabi ng Panginoon, magiging father of nation. Paano magaganap yun? Nagme-menopause na ako. Kaya sipingan mo yung ating katulong. Kasi magiging anak mo rin naman yun. Hindi na-fulfill yung promise ng God sa'yo. Hindi siya nakapag-intay. At age of 90, okay, Princess Sarah, nabuntis. Ano? Kaya tuloy pinangalan niya sa anak niya, Isaac. Alam niyo yung ibig sabihin ng Isaac? Ha? Okay. Parang yung dalawa lang doon, Laugh, no? Parang nakakatawa. Bakit siya natawa? Una siya na natawa kasi sa edad niya, 90, nabuntis siya. Pangalawa, yung kahibangan niya nung nakaraan, na idea niya, nasipingan yung katulong ng kanyang asawa para magkaanak. At pangatlo, natawa siya kasi yung will ng God na fulfill. Yung promise ng God na fulfill at age of 90. At yun na nga, ang nagbunga ay naging si Isaac. Okay? Wait on the Lord. No? Walang shortcut. Again, hindi gaya ng trabaho natin, may deadline. Sa Panginoon, no? We need to learn and learn to wait. Amen po ba? Okay pa kayo? Nasa pangatlo pa tayo. Okay? Next, na naging obstacles, wait lang po. No? Doon sa pangalawa pa tayo, no? Doon sa principle ng Panginoon. Trust God o trust and obey God and leave all the consequences to Him. Yun lang naman gusto ng Panginoon. Ang Panginoon kasi pag nagbibigay ng direction in life, hindi detalyado. Tingnan niyo yung kay Abraham, di ba? I will make you the father of all nations. Pero hindi niya sinabi, ito yung steps, ito yung methods na gagawin mo. Ito yung pagkakasunod-sunod na dapat mong gawin. Hindi gaya sa trabaho, no? Pag kinabit niyang ilaw na yan, merong method statement. Ang pagkakasunod-sunod yan, kailangan magawa mo. Kung ikaw yung electrician, pagkakasunod-sunod yan, magawa mo. May methods. Sa Panginoon, sasabihin lang isa. Okay? At ibibigay niya yung direction. One step at a time. Ayan po yung nasa huli. Take one step at a time. May kabagalan, kaya, di ba? Rocky road. Yan. Yung pangatlo dyan, allow God to supply all our needs. Yan.
Pansinin nyo, pag ang tao nagugutom na, naiiba na yung way niya. Kailangan kasi malam na ng sikmura eh. Gagawa ng paraan. Kaya minsan, may iba kumakapit sa Bombay o sa Patalim. No? No, sa Bombay na lang muna. Huwag na doon sa Patalim. Kasi pwede pang bayaran yun eh. By the way, ako, graduate ng inuutang sa Bombay yung pang tuition ko. And I remember kanina, nung senior ni Sister Jao about sa boat, habang nakikinig ako doon, nawalan kasi ako ng calculator. Kasi sa Quiapo ako nag-aaral eh. Pag may gamit ka, kung naka-backpack kayo, alam niyo yung zipper doon sa pinakalikod, yung maliit. No? Doon nakalagay yung calculator ko. Eh, papunta pa naman ako exam. Pag akyat ko ng building, bukas ang bag ko. Naku, nawawala ang calculator ko. Tapos sabi ng mga klase ko, naku, bumili ka na doon sa ilalim ng tulay sa Quiapo, sa Lacson. Dahil maraming doon, GSM na calculator. Makakamura ka. Mag-i-exam na tayo. 50 pesos yon yung tinakbo ko. Takbo ako. Naku, may nakita ako. Parang familiar sa akin yung calculator. Yung gilid, may bungi kasi yun eh. May bungi. Sabi ko, Manang, magkano po itong calculator to? 50 na lang yan. Bagong-bagong dating yan. Ganun po ba? Sige, pwede pong tignan. Tinanggal ko doon sa taklob. Tapos tinignan ko yung likod. Charles Cabao. Manang, akin to eh. Tingnan mo yung ID ko, akin to eh. Pwede bang 20 na lang? Ang dahil po sa calculator na yun, no, graduate ako. No? Na-recover ko yung aking calculator. Sa mahal ng calculator no, na 800 pesos. Pag estudyante ka, 800. Yung pa naman yung calculator na hindi pa kayang mag-differential calculus. Yung mga kaklase ko, mamahalin yung kanila, tigo 1,200, 1,500 na calculator na kayang mag-solve ng area bounded. Yung akin, yung basic lang, 800 lang kaya ko, hindi talaga nababa eh. No? Pero sa awa po ng Panginoon, nakagraduate ako doon sa halagang recycle na Charles Cabao calculator, 20 pesos. Naka-discount ako mula 50. Okay? No, allow God to supply all our needs. No, kami mag-asawa na naging testimony namin to, ang prayer ko kasi noon, God, dito sa Dubai talaga napakahigpit ng pera. Wag nawa po ako makakaperwisyo sa iba. Yung word na perwisyo sa iba, ayaw ko yung lalapit ako sa kaibigan ko, pautang, pambiling gatas ng anak ko, pautang, pambili ng pampers ng anak ko. Hindi yun nangyari yun. No? So, allow God to supply all our needs. Next slide po, bago tumululuha ako. Okay. No? Willful known sin. Ayan. Ito, may laman na 4 din to. No? Yung nagiging, manhid na sa paggawa ng kasalanan. No? Again, kung babalikan natin yung dalawang verse kanina, ang invitation ni Apostle John and ni Prophet Isaiah sa mga kapatiran na. Okay? Sa mga mananampalataya. Again, malinaw sa kanilang salvation, malinaw na sa kanilang ang mandato ng God about obedience, at malinaw sa kanila paano sila binago ng Panginoon. No? You and me, right in this moment, malinaw sa atin yung salvation ng God. Amen? Malinaw sa atin yung grace ng God at yung nabago na tayo. Okay? But take note of this. Meron pa rin nangyayaring kasalanan. May 4 na laman din po ito. At isa-isahin po natin. Una, yan. Ang kasalanan ay nagiging sanhi na tayo ay nabibingi na sa sinasabi ng Diyos. Pangalawa, dahil sa kasalanan, nabubulag tayo. Hindi na natin nakikita yung gusto ng Diyos na ipakita sa atin. Pangatlo, it hardens our hearts. Matigas na ang puso. Ayaw na tumibok. Naalala niyo yung message last week? Nagagawa mo yung gusto ng Panginoon. Ang dami mong nagagawa.
You give your full energy sa Panginoon, but you forgot your first love. Sino nagsulat nun? Ito rin, si John din, sa Revelation chapter 2. Okay? Ulitin ko po Sin, it deafens our ears. Hindi na natin naririnig yung sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, it blinds our eyes. Pangatlo, it hardens our hearts. At ang matindi, yung konsensya natin about the Word of God, hindi na nakakaramdam. Blanco na talaga. Okay? Next slide, please. Number 5, doubt. Okay? You're feeling weak, no? Nagda-doubt tayo, may 4 din pong lamang ito. Unang nagda-doubt tayo ay, alam natin na napaka-personal ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano. Una, hindi siguro sa akin. Sa iba lang talaga pwede yan. Ang gagawin ng Panginoon. We doubt that the Lord will make His will known. Nagda-doubt tayo na hindi siguro sa akin pinapakita ng God. Ang iba lang talaga nakakita niyan. We doubt that we can do what the Lord requires. And lastly, we doubt God because we don't have all the facts. Gusto natin may makita. To see is to believe tayo. Nag-aabogado. Alam niyo ang abogado? No, yun ang gusto ng abogado. Merong nakikita, may fact. Gusto mo ipanalo ang kaso mo, kailangan merong nakikita. Yun ang gusto natin ipakita sa huwes. No, ganon din tayo. No? God, gusto ko may makita. To see is to believe. Gusto mong maniwala ako sa iyo, ipakita mo. Brothers and sisters, if you really want evidence, then make it personal to you. Read the Bible. I challenge you, you can finish reading the Bible 3.5 months. Kung 20 years ka na ngayon sa pagsamba sa Panginoon at hindi mo pa natatapos ang Bible, then there's something wrong with you. Honestly speaking. Okay, kung matagal ka ng Kristiyano at hindi mo pa natapos from Genesis to Revelation, then there's something with you. Kung paisa-isa ka pa ring chapter kung magbasa, then lalo mong hindi maintindihan yung Word ng God. Okay? Gawin niyo po isang upuan, lalo sa mga nag-iisa, napakasarap ng mga binata at dalaga dyan, or kung kayo ay may pamilya pero nasa Pilipinas, iisang katawan kayo rito. I challenge you, 3.5 months, tapos mong basahin ng Bible. At nandyan ang manual for you to be a godly person. Not from me, not from any preacher. Again, napaka-personal ng Panginoon. It's you and Him. No? Para ma-discover mo and quickly you can do His will. I'm not saying na naging perfect ako, but what I'm saying is for you and Him. At iba rin yung akin sa Kanya. Okay? Dahil lahat pinaprocess tayo ng Panginoon. Okay, yun po yung mga doubt. Okay? Next slide, please. Ayan, ito. Feelings of unworthiness. No? Hindi ako worthy to be called by God. Hindi ako worthy na sumunod sa Panginoon. No? Marami pa akong gustong baguhin. No? Marami pa akong gustong gawin. Halimbawa. No? But take note, God chooses the foolish thing in this world to shame the wise. God chooses the weakest thing in this world to shame the strong. Agree ba kayo doon? Gusto niyo pang bigyan ng example? Gideon, nabanggit na to sa maraming preaching. No? And even Moses, nung tinawag sila ng Panginoon, ang dinideclare niya, bakit ako, Lord? I'm not worth it, no? Isa ako sa mga pinaka-weak ng angkan ko. Nung nag-apply ako ng trabaho sa Pilipinas, sa mga ina-applyan ko,
ang una nilang titignan, saan ka graduate, ano ang rating mo sa board exam, okay? Kung dean's lister ka, which is advantage yun, okay? Kung babading-bading yung HR, baka lumamang-lamang pa ako, kaso hindi mababading eh. No? So, alam mo yon, there's a place for you. Okay? At lagi yung pinapakita ng Panginoon eh. Yun nga lang, hindi kasi tayo, di ba, gaya nung nabanggit ko kanina, maaring nasa proseso ka na dinidiscover mo na, at nung pinakita na ng Panginoon sa'yo, oops, hindi ko type, wag muna. Tsaka na lang. Okay. So ito din yon sa feelings of unworthiness. Na we need to be very careful. We must be careful to make decisions based on what the Lord has said, not on what we are feeling or thinking. Jonah, another one of the example. Nung sinabihan siya ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh at sabihan mo sila at hindi ko na nagugustuhan yung mga nangyayari at ginagawa nila, ito ang gagawin ko sa kanila. Pero dahil takot siya humarap sa mga taong ito. At ang tatabang daw, puro di tato. No? Baka hindi siya makalabas ng buhay. Hindi, kasi takot. No? May takot. No? Feeling of unworthiness. Okay? At lastly, dito na po ako halos magtatapos sa number 7. Ayan, busy. Ayan, busy tayo. And pati ako dito may tama. Imagine niyo, gigising ka 4:30 in the morning. Okay? You spend your time driving on the road, going to the office, 2 hours or 1.5 hour. You spend time sa work mo, 9 hours or 10 hours. Uwi ka, 8:30, 9 o'clock in the evening. Pagod na. Okay? But if you ask God, saan mo dapat ilugar, saan mo kukunin yung time mo with Him, ibibigay ng Panginoon. Ito lang, may 3 naman dito eh. Word, time mo with His Word, time mo makatid ng church, and your prayer. Okay? A life without prayer, then you're not going to see. A life without prayer, you're not going to hear. A life without prayer, it will not touch your heart. It will not reach your heart. Remember, ang Word ng God is like a double-edged sword. Pag sinabing double-edged sword, pag pinusok ka niyan, tagos yan. Hanggang buto. And if you want to experience that, this is the basic. Amen po ba? Okay pa bang mag-preach sa susunod? Si Tita Mills, dapat tinatakpan ng mata eh. Kanina pa yan tawa sa akin. Siguro si Joko, yung nakikita niyo rito nakatayo. Kalbo din eh. Okay? So ito po yung last, yung pagiging busy natin. Again, mapapalad yung mga nag-iisa rito, no? Kasi pwedeng i-focus, no? Sa Panginoon. Okay? Amen po ba? And I want you and me read the last slide. No? Sabay-sabay po natin basahin. Although the Christian life Amen. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa top 7 na inyo pong pinagkaloob na mensahe sa amin ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, for touching our hearts. Thank you for your word, Panginoon. And thank you, O Lord God, along the way, even if it is rocky and obstacles were hurdle us in front of us, Lord, you are the light and the lamp unto our path, Panginoon. Lord, come down, O Lord God, like a morning mist, Panginoon, that touches the ground of the earth, O Lord God, and show us that you are great and God of all time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Charles. Hallelujah. Napaka-simple lang po yung
narinig natin ngayong umaga, um, yung kalooban ng Diyos, galing ano? Galing. Kung paano natin ito hindi nasusunod because of that 7 principles. And I know and I believe in my heart that He has a thing in you, every one of us, na medyo may challenge sa pagsunod po sa kalooban ng Panginoon. And I want you all to please stand up. And this is opportunity for you to really confess to the Lord. Kung wala man, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nasusunod natin yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Especially doon sa busy. Wow! Sino po ba ang mga busy ngayon o busy sa ating buhay? And most of the times, sabi natin, wala po akong panahon. Lalo na pagka may prayer meeting, busy tayo, di ba? Kakahiya sa Panginoon. Pagka magpupunta tayo sa iglesia, busy tayo sa Panginoon, busy tayo sa ating mundo, sa ating ginagalawan. Pero ang Panginoon ay never been busy to us. Amen? Every now and then, He is always available for us to approach Him, to talk to Him, to worship Him, to praise Him. He never been busy. So, yung mga anak niya, dapat magpakita tayo na lagi tayong excited sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Manalangin po tayo. And I want you to really rededicate your life to God. What are the things that keeping you? No? Yung hindi natin maintindihan ng Panginoon, hindi natin malaman ang kalooban niya. Hanggang ngayon, nagtatanong pa tayo. That is the reason maybe. One of the reason is the obstacles that you've been creating in your life. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Amen. Somehow, Lord God, you personally talk to us through that messages. Holy Father, we are so thankful and we are in great awe. Panginoon, malaki ang utang namin sa inyo. Gusto mo lamang po na baguhin yung aming pong buhay, makasunod po sa inyong kalooban sapagkat ito po ang nararapat. Lalo na sa aming mga tumatawag sa inyo ng Panginoon. Patawarin mo po kami, bawat isa, O Diyos, kung may mga nagagawa po kami na labag sa kalooban po ninyo. Hallelujah. Gusto po naming maayos ang aming po mga buhay sa pagharap namin sa mundo araw-araw. May your will be done, Lord God. This is our desire and this is our prayer in our lives. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung madalas po ay nagkukulang kami. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa pagmamahal mo na napakalawak. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. At Panginoon, ngayong umaga, ibalik mo po sa amin yung lakas at sigla ng kalooban, Panginoon, sa paglakad patungo sa katwiran at katotohanan. Hallelujah. Gamitin mo po ang buhay namin nang naayon sa kalooban mo. Panginoon, ito po ang we desire this, Lord God. We desire this. Oh Jesus, thank you for your suffering. And banal na Espiritu, maraming salamat sapagkat ikaw ay laging available sa bawat isa sa amin. Sinasamba ka namin
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At sa kapangyarihan ng pangalan mo, Jesus, basbasan mo po ang bawat isa, O Diyos, na magawa namin ang kalooban mo dito sa lupa. Hallelujah. At umasa po kayo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Nagagawin po namin ang aming magagawa para makasunod sa kalooban mo. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Kristo.